Balita naman po sa mga lalawigan, nanlilimos na ang ilang residenteng sinalanta ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Ayon sa mga residente, napilitan silang gawin yan dahil kapos na sila sa panggastos matapos ang pananalasa ng bagyo. Kabilang sa kanila mga magsasaka na nasira ang pananim dahil sa baha. Ang ilan sa mga namalimos, 200 piso lamang ang nakuha mula sa maghapong panlilimos. Kapos pa rin daw ito pero pagkakasyahin na lamang nila sa ngayon. Yan po siya ating sinasabi nga kanina po na mga kalunos-lunos na mga nakikita po natin na epekto ng kalamidad doon sa mga taong napuruhan at ngayon nga po'y wala ng matirhan. Doon po naman sa Balete, Batangas, pinalawak po na ang paghahanap po sa 6 na magkakamag-anak na natabunan ng buhay at inaanod po sa Taal Lake dahil po sa Bagyong Christine. Kabilang sa mga naghahanap po ang mga kamag-anak na mga nawawala na mga rescuer mismo. Bukod sa paghuhukay po, sumisid rin sila sa bahagi po ng lawa malapit sa natabunang bahay. Minamadali rin ng LGU ang pagpapadala po ng heavy equipment sa Ground Zero. Matinding pinsala din ang iniwan ng Bagyong Christine sa bayan ng Libon sa Albay. Aabot sa 20 bahay ang natabunan ng landslides sa barangay Burabod. May isa ring napaulat na nasawi. Nawasak ang mga kalsada sa ilang barangay at may ilang kalsada rin na may nakahambalang pa rin na lupa sa ngayon. Naghati naman ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa lugar katuwang iba't ibang MVP group of companies. 11 pamilya po naman ang nawalan po ng bahay sa sunog sa barangay Quiot sa Cebu City. Mabilis pong kumalat ang apoy sa mga bahay na karamihan po'y gawa sa kahoy. Pahirapan ang pag-aapula ng apoy dahil nga po sa paakyat ang lugar at hindi maabot ng malalaking fire truck. Naapula ang sunog matapos po ang 1 oras. Wala po namang napaulat na namatay o nasugatan pero wala hong naisalba na mga gamit ang apektadong residente. Patay sa pamamaril ang 13 anyos na binatilyo sa Cebu City dahil daw sa iligal na droga. Base sa investigasyon, 2 armadong lalaki ang bumaril sa biktima. Sinubukan pa raw tumakas ng biktima pero nahabol pa rin ang mga gunman. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala pati ng 13 sachet ng hinihinalang shabu. Ayon sa ina ng biktima, ginagamit ng mga sindikato ang kanyang anak. Pinaghahanap na ng mga pulis ang mga nasa likod ng krimen. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.